barangay. Total na pagbigyan na natin sila. Pwede ba? Pagpahingin na natin si Chihuahua. Ay, pagdating ng Mayo, gawa natin sila ng team song. Ito ang ikanta natin sa kanilang lahat. Chihuahua. Pang-apat at panghuli na para uwian na. Kasi pag umabot ng gabi to, mag-aabono pa si Apple Nieto. Kasi ninyo, nagbabalikan na sila Edith Patti. Blue at 10. 1.5 sa araw. 500 araw-araw. Ito katuwan at sakto kasi ito rito Binondo. Sakto kasi doon sa Drikulas. Saktong-sakto itong kwentong to. Kung maalala ninyo, for 30 years, hindi nyo mapakinabangan ang Recto, Juan Luna, at Soler. Tama mali? Nung naging mayor ako, 48 hours, nawala silang lahat. Tama mali? Pinagdudahan pa ako, sabi, nagpapataas lang ako ng presyo. Tama mali? Dahil dyan sa Divisoria, maraming Eddie at Patti. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patti. Pati sila. Tama mali? Nay, tay, anong sinabi ko sa inyo noon? Ano ang kinompromiso ko sa taong bayan? Habang ako'y mayor, pag yan nabalik, tumanggap na ako. Tama? Sinabi. Pangatlo, pero hindi pwedeng manggaling sa akin to. Kasi pag sa akin lang nanggaling to, bias. Siyempre, kalaban ako sa politika Pero hindi napapansin ko. Pero hindi ko alam kung napapansin nyo din. Kaya kayo ang sasagot ito. Nay, tay, lola ko. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit yung Maynila? Uy. Talaga? Talaga? Napapansin nyo rin. So hindi malabo mata ko. Kasi napapansin ko din. Huwag kayong lumayo. I challenge you now. I challenge you. Ito katuwan at sakto kasi ito rito Binondo. Sakto kasi doon sa Drikulas Saktong-sakto itong kwentong to. Kung maalala ninyo, for 30 years, hindi nyo mapakinabangan ang Recto, Juan Luna, at Soler. Tama mali? Nung naging mayor ako, 48 hours, nawala silang lahat. Tama mali? Pinagdudahan pa ako, sabi, nagpapataas lang ako ng presyo. Tama mali? Dahil dyan sa Divisoria, maraming Eddie at Patti. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patti. Patti sila. Tama mali? Nay, tay, anong sinabi ko sa inyo noon? Ano ang kinompromiso ko sa taong bayan? Habang ako'y mayor, pag yan nabalik, tumanggap na ako. Tama? Sinabi ko ba yun sa national television? Natapos ang termino ko, wala na kabalik. Hanggang ngayon, napapakinabangan ng taong bayan ang kalsada na yan. Tingnan nyo ngayon. O, katuwaan lang. Malilibre ko kayong tanghalian. Kasi ninyo, nagbabalikan na sila Edith Patti. Blue at 10. 1.5 sa araw. 500 araw-araw. What's happening to us? Nung araw, nag-aalisan na ang Colonges dito. Oh, alam niyo ba itong Binondo? Bibigyan ko kayo ng idea paano ko kinulong ang Binondo sa mga kriminal. Sabi ko sa Lespo, Ingress. Recto, Avenida, Tabing Ilog, Delpan, lagyan nyo yan ng checkpoint para pag may nang hold up sa loob ng Binondo, hindi makalalabas agad. Yan ang nangyari nung araw. Kaya nga lahat ang nininervous ng kriminal dito ayaw pumasok sa Maynila.
gobyerno. Meron sa umaga, meron sa tanghali, meron sa hapon, meron sa gabi, meron sa madaling araw. Walang tulugan ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Nilinis ko, inayos ko. Natatakot na ang mga tulungis na gaalisa na sa Maynila. Tatatlong taon lang ako nawala. Ano nangyari sa atin? Bakit tayo ngayon number 1 na sa crime index sa buong Southeast Asia? Alam niyo yung ibig sabihin niya? Patayan dito, patayan doon, holdapan dito, holdapan doon, snatching dito, snatching doon. Jumper, bumalik na naman sa atin. Kotong dito, kotong doon ng mga enforcer. Pinagkukutusan ko na nga ng araw yan eh. What's happening to us? Remember, lalo na kayo, matatanda na kayo. You've been living here all your life. Your children growing up here. You're doing business here. Nag-aaral ang anak ninyo. Nakatira kayo dito. Ano nangyari sa akin? Nay, tay, mga lolo't lola ko, gusto niyo bang bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Talaga? Sigurado kayo? Then help me make Manila great again. Pang-apat at panghuli na para uwian na. Eh kasi pag umabot ng gabi to, mag-aabono pa si Apple Nieto. Chihuahua. Tay, lola't lola ko. Ako'y walang ikinugli sa inyo. Ang gobyerno ng Manila ganang po transparent. Every Friday, for the first time in history ng city government ng Manila, may nagre-report. Mayor ang nagre-report. Naalala niyo yung capital report? Every Friday. I tell all the stories. What happened and transpired. Complaints being given action by the government. Now, itong mga dati kong kasama, particular na si Chihuahua, nung araw, puro sila papuri sa akin. Totoo naman. Hindi naman tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Lahat yan pinupuri ako. Para tayo na sa loob ng simbahan. Papuri sa akin. Papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Ang sabi nila, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Gusto niyo malaman na sagot? Gusto niyo malaman na sagot? Abay, dapat lang. Pera ng taong bayan itong pinag-uusapan natin. Tama ba? Sabi ko sa inyo, wala akong kinukuli. At ako, lahat ng ginawa ko, pinaninindigan ko. Lalo ng kapakanan ng taong bayan ang nakasalamat. Sabi niya, maraming iniwang utang. Gusto niyo marinig ang sagot? Gusto niyo bang ako mismo ang sumagot? Okay. Tama naman. Pero bago ko sagutin, matanong ko lang kayo. Real talk lang ha, real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. Taas ang kamay ng may anak. Wala kayong mga anak? Bakit talaga pa kayo? Meron kayong anak? Meron kayong pamilya? Real talk. Nay, lolo't lola ko, kapag walang makain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Di nga. Itatawid nyo? Iraraos mo? Talaga? Promise? Tay, totoo ba ang kasabihan na ang isang ina
o isang ama o isang magulang per se, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa akin. Totoo yun. Eh yun din ang ginawa ko bilang ama ng lungsod sa 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Bakit? Tingnan po ninyo. Kayo, kumusta? Noong ako'y binoto ninyo na mayor in 2019, walang kayo narinig sa ating sinisiko o yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Hindi ko sinisik, tinuro ko ang daliri ko kung kani-kanino. I took the responsibility. Lahat ng problema ng opisina na yun, I've never complained. Why? Hiningi ko sa inyo maging mayor ako eh. Hindi niyo naman binigay sa akin ng pusa yun. Hiningi ko, binigay nyo. Then responsibilidad ko na yun. Tama mali? That's why in leadership, there is a saying, sometimes you have to bite the bullet. Or sa Tagalog, mas madaling maintindihan ang pagkalatan. Minsan sa buhay, maasim man ang suka, kailangan mong inumin. Tama? Anong ginawa ko pag-upo ko? Nilinis ko Maynila, nalinis ang Recto, Divisoria, and so on and so forth. Tax amnesty. Wala na ang pera Maynila, nagta-tax amnesty pa ako. The longest tax amnesty sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila. May recover tayo. Tumalaki ang negosyo. Lumarami nagninegosyo sa Maynila. Muli bumabalik ang mga negosyante sa Maynila. Ginagaya na tayo sa buong bansa. Lahat ng nangyayari sa Maynila, kinokopya na ng DILG. Pinai-implement sa buong Pilipinas. Biglang, boom! Pandemic. Mahulaan ko ba magkakaroon ng pandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Pag wasak ang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang chicha. Tama mali? Anong ginawa ko? Magla-lockdown. Anong sabi ko? Natatakot ang tao. Nawalan ng trabaho. Magugutom, magkakasakit. Anong sinabi ko? Nay, tingnan ninyo yung Facebook ko. Sabi ko ron, Nay, Tay, lolo't lola ko, pumunatag kayo, mga batang Maynila. Kay magalala. Kapag wala na akong maibenta, wala na akong mautangan, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako to kay tambunting makaraos lang tayo. Because that's being a father, being a mother, being a parent of 2 million Manileños. Ano nangyari? Ano naging epekto? Buwan-buwan, nagkaroon ng food box sa lungsod ng Maynila. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Kaya nga yung iba binibenta na sa online. Pero ito yung klase ng programa kung saan pantay-pantay ang pagtingin ng tao, ng gobyerno sa tao. Bakit? Mayaman naka-condominium may food box. May tindahan may food box. Nasa squatter may food box. Nasa apartment may food box. Nasa malaking bahay may food box. Pantay-pantay, buwan-buwan, may food box sa lungsod ng Maynila. Ang 700,000 families. Maynila lang ang naka-food box. Sa ibang syudad, mas mayaman sa atin, ano pinamimigay? Plastic, akala mo may sunog. Sa Maynila, meron. Kaya ngayon, matapos ang ilong natin sasabihin natin, at kayo ang testigo, kaya ba natin sabihin na ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila? Tayo lang. Siyasapin ninyo pag-uwi ninyo. Sabihin nyo sa inyong mga anak at apo, ipasiyasat itong sinasabi ko. Tayo lang sa lungsod ng Maynila, 1,600
LGU ang nakabili ng sarili nating bakuna. 500,000 vaccine. Tayo lang ang nakabili ng Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, mga mamahaling gamot. Noong pandemya, mabuhay lang ang isang tao. Tigi 100,000, tigi 50,000 na gamot, mabuhay lang ang isang infected ng COVID na pasyente. Tayo lang, worth 300 million, nakapagtatag ng COVID-filled hospital sa Luneta. Done in 52 days. Kasi nagawa ng China ng 30 days. Mas mayaman sila, mas marami silang equipo. Tayo sa Manila, 52 days, 344 bed capacity doon sa Luneta. Mabuhay lang ang mga taga-Maynila. Sabi ninyo, ang India nagkakaubusan ng oxygen, ang Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen, sa Maynila, bodeg-bodegang tangke ng oxygen para sa COVID patient. At habang kinakaharap natin yung pandemya araw-araw, iniraraos natin ang taong bayan na maligtas at huwag magutom. Lahat ng ipinangako ko, tinupad ko. Naitatag habang may pandemya, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Hindi ko alam kung meron sa inyo ditong nakinabang sa Binondominium. May Binondominium ba? Sa Binondominium ba? See? Rosauro Almario Elementary School, Albert Elementary School, Magsaysay Elementary School, High School, Manila Science, 10-story, fully air-conditioned public school. Ayan yung Almario. Malapit lang sa inyo. Doon ako graduate. Itinatag, ospital sa Paseco, bagong ospital ng Manila, Manila Zoo, Lagos nila, sabay-sabay ginagawa para sa kinabukasan pa rin natin. Matikiman tayo sa COVID-19. Yung mga anak natin, may matatamasa pa rin maunlad na lungsod ng Maynila. Tanong, Yorme, saan mo kinuha yung pera na yun? Ano, may puto ko ng dito? Did I complain? No. Did I point finger? No. Why? Binoto kang mayor eh. Ikaw mananagot sa katayuan ng tao. That's a way to do it. Tanong, saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ha? Ang labo naman kausap ni Yorme. Nangutang ng Amerika, nangutang ng gobyerno, siya nangutang din sa gobyerno. Opo. O tingnan natin kung saan talaga ako nangutang. Para mas madaling maintindihan. Nakita niyo itong ulo ko. Hanggang pa ako. Yan ang gobyerno. Dalawa ang bulsa. Yung sa Wakali, National Government Financial Institution. Yung sa kanan, City of Manila. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Madaling salita, itong sa kaliwa, paldo, siksik-liglig, umaapaw pa ang pera sa bangko ng gobyerno. Sa kanan, walang laman. Nga, siyudad ng Maynila, anong ginawa ng mayor nyo? Bumunod sa kaliwa, inilagay sa kanan nang makaraos ang mga batang Maynila. Ano tawag ko? Abilidad, tapalmoks, lakas loob. Bakit? Ang importante sa akin, katulad ng una kong nasabi kanina, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat ngayon dito. Nakaraos tayo, nakakawin tayo.
sila'y reklamo na utang dito, utang doon. Ay, nay, kung yan ay mali, pagbabayaran ko yan sa inyo. Kayo ang mag-update sa akin kung sa tingin ninyo ay mali. At kung yan ay mali, kadamay kundi sila. Bakit? Sino ba ang vice mayor noon? Talagang nakikinig eh. Sino ang majority floor leader noon? Chihuahua, ang galing ka. Sino nag-aproba noon? Correct. Ba't nila inaprobahan kung mali? Chihuahua. Kung yan ay mali, mali kami lahat. Tama ho ba? Pero, yan, at least, isa lang masasabi ko. Talagang gano'n. Basta importante, buhay ng mga taga-Maynila, nakatawid kami, nakaraos kami. Kaya nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lolo ko, pag nakita niyo sila, puro reklamo, maraming utang, hindi nila sabihin kung ano ginawa nila ng 3 taon. Yun ang ikaliwanag nila sa tao. Hindi puro sisi. Tama ba rin? Kaya pag nakita niyo sila, reklamo sa utang, sabihin niyo sa kanila, sabi ni Isko, lumayas daw kayo dan, siya na magbabayad ng utang. Tama ba? Mali daw, isamantalang yung 1 linggo lang, bumisita sa binondominium. Sinisiraan yung gumawa ng binondominium sa mga nakatira sa binondominium. Akala ko mali, ba't mo pinupuntahan? Namumuhay ang taong bayan. 42 square meter, Vicente. Hindi, di ba? May gwardya pa. Alam mo ba ang squatter ngayon sa Binondo? Ako talaga sa totoo lang, mayaman. Real talk lang on the side lang. Alam niyo ba ang squatter ngayon sa Nicolas? Noon nalipat sa Binondo, yung portion na yun. Alam ba kung gano'ng kasusyal sila ngayon? 15 floor piece. 30 years na silang squatter doon. Ginagarantiyan ko kayo, alam niyo bakit? Basurero pa lang ako, squatter na sila sa island ngayon. Tumayo ako doon noong 2019. Ano sabi ko sa mga squatter? Pag ako hindi nakagawa ng tirahan ninyo, huwag nyo na akong iboboto. Yun ang sinabi ko doon eh. Nangyari ba? Nagkaroon ng binondominium. Kaya nga ako nangarap ang presidente. Bakit? Nagawa ko ngayon ng kokote ang pera ko. Paano pa kaya kung pera ko buong bansa? Dinaubos lahat ng squatter sa Maynila. Tinapon ba sila sa malayo? Kumembot lang. Umakyat ka na sa building. Yun ang pera. Pero pasin ninyo, walang nag-akusa ng korupsyon. Pasin ninyo. Bakit? Saan umikot ang pera? Sa gobyerno. Tama mali? Sino nakinabang sa pera? See? Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, gusto niyo ba talaga akong pumalik? Baka chinacharot-charot niyo lang ako. Dino? Promise? Gusto niyo talaga akong pumalik? Talaga? Taas nga ng kamay na gusto akong pumalik? Promise? Next man? Namatay na sila? Kasi ayaw mo yung matisgrasya, ayaw mausap ko eh. Ibali na sila. Biro lang ko. Sige. Total ha? Kayo ang may gusto akong bumalik. Sa totoo lamang ko. Sa totoo lang. Pampahinga na ako. Real talk lang ha. I've been serving the people for 27 years. Opo. 27 years. Nung makuha ko ng taong bayan, 23 anyos. Sariwang ko.
Katulad ko na si Letlet. Lamang na lang ako ng konti. Umuwi kayo at sabihin niyo sa lahat, dinidinig ko ang panawagan ninyo. Mahal ko lang talaga kayo. Ngayon, gusto niyo bang mabalik talaga yung gobyernong mabilis kumilos? Merong secret formula yon. Isi-share ko sa inyo. Gusto niyo mabalik yon? May formula yon. Because I cannot do it alone. I need people whom I can work with. Yung kailangan ko ng mga taong katulad ko mag-isip. Pwede ba ako mag-request? Will. Hindi nga. Mag-ingat kayo sa sagot nyo. Baka maging politiko din kayo. Promise, pwede mag-request? Pwede straight? Uy! Talaga? Straight? Talaga? Oy, mga taga-Pinondo, mga taga-Salikula, sisingilin ko kayo. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividindaso. Titingnan ko yan kung may prueba ba kayo. O, halimbawa kayo nagtotoo sa inyong pangako. Tandaan niyo, kayo nangangako sa politiko. Dati politiko nangangako sa tao. O, after election, nagtotoo kayong lahat. Ako naman ang singilin niyo. Promise? Nandiyan yan. Ang cookie ni Mocha, natikman niyo na ba? Mocha Uso! Chris Tagle! Rolling J! Bong Alvarez! Oh, ito. Sino mas guwapo? Si Letlet o si Don? Don, anak mo daw siya, oh. Pero si Letlet, ganyan din ang itsura ng araw, eh. Hindi na. Hindi. Guwapo si Letlet. Ngay, pareho pala tayo malabong mata. Gusto ate si Letlet. May buhok. Ang sakit mo naman magsalita na, eh. Tandaan na, konti ng preno. May buhok pa nun. Ngayon, shaggy na. Shagilid na buhok. Ang ating ko siya, Tol Sarkal! Nandito rin ang ating party list na sumama ngayong araw na ito. Ang ating kasangga, 107! Tay, with the recent development na nangyayari sa Congress, unting-unting lumiliwanag sa kaisipan ng tao na ang tao pala, na talagang pag binigyan mo ng kapangyarihan, nagiging hayop. Nauulol. Hindi, talaga naman. Di ba ganun? Kayo mga matatanda nagsabi sa amin yan. Gusto mo masubukan ng tao, bigyan mo ng kapangyarihan. Makikita mo kaibahan ng ugali niya. Tama, mali? O ngayon, total na pagbigyan na natin sila. Pwede ba? Pagpahingin na natin si Chihuahua. Dali natin sa dog pound, baka makakagat pa. Kayo rin, mararabis kayo. Pwede ba ang ating congressman, Apple Nieto? O itong vice mayor ko, may asin pa. Mukha lang siya 19. Naintindihan niyo na yun. Takorens na yan. Siya po hindi na dalaga. Sigurado po ako, talang-dala na po yan. Ating vice mayor, Chief Atienza. Promise straight? Talaga? O sige total. Tay, ano mo sa mga tayo? Ano kita,
Baka nga naman. Nakataba talaga ng utang. O, Nay, Tay, total malayo pa eleksyon. Mga 5 buwan pwede. Baka makalimutan yung mga pangalan nila. O sige, pasisimplihin na lang natin ang laban. Kasi, pagdating sa Mayo, araw ng paghuhukom, ang taong bayan magtatala na ng mga maliligtas. Tama ba? O. Pagdating sa Mayo, mag-iikot na mga kandidato. Ikalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Unang grupo, Yorme's Choice, matamis. Pangalawang grupo, Ladies' Choice. Kayo po misabi ng hindi po. Lagot kayo. Sige din, magigiba kayo dun. Hindi. Siyempre, mag-iikutan na mga kandidato sa araw ng pag-uukom. Ha? Ako, mag-ikot na sa Eskinita, Boulevard, Kanye, and so on and so forth. No? Ngayon, pag dumaan niya sa harapan ninyo, tanungin ninyo yung kandidato. No, kanino? Pag sinabi doon sa kabila, ang payo ko, igarap nyo naman. Tao naman yun. Respeto na lang natin. Sabi lang natin sa kanya, o sige, Utoy, mga may kapalo, doon. Ajugo. May dumating ulit sa kandidato. Tanungin ninyo, no, Pag sinabi, Nay, Yorme's Choice po. Tay, Yorme's Choice po. Sagutin ninyo. Sabihin niyo sa kanya, naitala ka na. Maliligtas ka. Promise? Next man? Tapos na po. Uwian na. Tay, pagdating ng Mayo, gawa natin sila ng team song. Ito ang ikanta natin sa kanilang lahat. Pag-graduate na natin yung mga yun. Pwede? Sige. Mag-iingat kayo. Tanong, nakonsumi ba kayo ngayong araw nito? Gutom na kayo, punong-puno pa kayo ng kabag sa tiyan nyo. Pakiusap ko lang, sa labas yun na yung yan. I love you! Mag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo. Pagpalain na